New generation of wealth builders. Kayo konti at okay lang ba sa inyo yun na sumobra tayong konti, no? So, may kwento kasi ako eh. May gusto akong, kunyari, meron akong hindi ginagamit na gamit. Kunyari, meron akong ito, kunyari, lens. Kunyari, may lens. May value tong lens na to, no? So, kung yung lente na to is, kunyari, nagipit ako ngayon. Kailangan ko ng pera. Ayaw ko ibenta to. So, ang gagawin ko, Jai, baka pwede mo naman tong pwede ko bang isang sa'yo to? O sige, ibigyan ako ni Jai ng magkano ba? Depende. Di niya alam kung magkano yung di niya alam kung ano yung specs na itong lente na to, di niya alam kung magkano yung value. So, mahihirapan ako makautang sa kanya ng at the price. Kasi kunyari, ang value nito is 100,000 plus, no? Mahigit. So, kung yon gusto kong umutang ng let's say 80,000, hindi niya sure kung 80,000 ba talaga tong value na to or kung hindi ko binayaran, paano niya mabibenta to, no? So, yan ang nagiging problema sa traditional. No, meron pa. Sino dito yung gustong umutang sa bangko? Taas ang kamay. Type nyo nga 1, type 1 kung sino mga gustong umutang sa bangko. Parang wala nagchat-chat O delay lang ako. Saan ba to? Ayun, delay nga. Delay nga. Yun. So, pati yung cellphone ko, naglolo ko. So, pagpasensyaan nyo na. Malas tong gabing to, no? Kasi ni-restart ko yung laptop ko. Sabi ko, baka medyo gumaan gan, lalo pang nasira, no? Siguro mga 365 days ko nang hindi nire-restart to eh. But anyway, so yun nga. So kunyari, may gusto kang umutang sa bangko pero hindi ka makautang dahil unang-una, wala kang ID. So bago ka makakuha ng ID, hinga ka ng ID, di ba? Sa mga bangko. So before that, you have to get your credentials. Ito yung tinatawag na KYC, Know Your Customer. So pagka nalaman nila na meron ka pagkakilala ka na nila, so possibly pwede ka nilang pautangin. Pero hindi ka nila papautangin ng basta-basta, depende pa rin yan. Kung may laman yung bangko mo, pwede ka nilang pautangin. Kumbaga, kasi pwede nilang i-seize. May laman kang 1 milyon, kunyari, no? May 1 milyon ka sa bangko. Pwede ka na lang pautangin ng let's say 800,000 or mga 700,000, ganyan. Kasi may 1 milyon ka sa bangko eh. Pero kung wala kang ganun, paano ka nila pautangin, di ba? Mahirap. At mahirap din makapag-open ng account sa bangko without, proper identification. So this, my friends, is the problem that DeFi is trying to solve. Decentralized finance. So ano ba ang decentralized finance? Magsimula tayo. I-define natin ang decentralized finance. So what are paano ba to? Yan. So kita pa ba? Kita pa ba yung natin, yung screen natin? Nagloloko din yung ko. Yon, sige. So decentralized finance is financial services without banks. Don't get me wrong, I love banks kasi sila yung magpapautang sa atin eh. So sila din nag-i-store ng pera natin, sila din yung nagta-transfer sa atin, but there are limitations and improvements that we need to solve with regards to that. So sila lang yung mga nag-i-enjoy para palamihin yung pera natin eh, no? Yung mga bangko lang. Paano naman tayo? Paano naman tayo si ordinaryong tao? Paano natin pagaganahin yung pera natin without access to these banks? So, enter si decentralized finance. Financial services without banks. They run on a blockchain. Kita nyo to. Guys, itong webinar natin is that for those who really wanted to understand DeFi. So, kung medyo advanced na kayo, teka lang, isa-isahin muna natin yung mga concepts. No? This runs on a blockchain. So, yung blockchain is controlled by code instead of a singular company. No, kunyari, si bank, siya lang yung nag-iisang bangko doon. Siya lang yung nagko-control ng money flow natin. No? Sa blockchain, marami tayong pwede. Or this is a decentralized. So, peer-to-peer tayo. Pwede tayong mag-control on each other. So, it uses smart contracts. Ito yung parang mga rules or algorithms
like parang code sa blockchain, no? Para kung mag-send ka ng mag-send ka ng piso, si Juan bibigyan ka ng 2 piso, parang gano'n, no? So also this works globally. Same wallet works anywhere in the world. No, actually yung financial services natin gumanda na kasi before bago ka makapag-send ng pera globally, you have to use certain applications. Now, meron na tayong mga local applications that can send money overseas. Kanya, we can use our credit cards, our debit cards overseas, and it can work globally na rin. So, ano naman, in fairness naman to the banks, no? So right now, if you wanted to send 1,000 pesos to someone abroad, how would you do it? Sige nga, paki-answer. So, paano nyo isa-send yung 1,000 abroad, Kunyari, meron kang nangungutang yung kaibigan mo sa States ng 1,000. Baliktad no? Sila yung nangungutang. So, kunyari, magpapadala ka ng 1,000 sa States. Paano mo gagawin yun? Sige, hintayin ko kayo mag-type. Yan. May mga binanggit silang mga applications, no? Via ang kulit nito, via AFAM, PayPal, yan, bank transfer. So, would you think na magkakaroon ito ng unang-una, instant wire transfer ba to? Or magkakaroon siya ng fees, no? So, maraming paraan, pero very challenging, di ba? Very challenging for a normal person to send 1,000 abroad right now. And enter na naman. So, DeFi versus traditional finance. So, ito yung mga challenge, ito yung mga features ni traditional finance, no? In traditional finance, meron tayong mga currency exchange. Yung mga money exchange, no? Meron tayong, kunyari, si money exchange 1, nagpapalit ka ng dollar, gusto mo ng peso, ganyan. So, binibili nila yung dollar mo, binibigyan ka ng peso, pero in return, meron silang tinatawag na spread at yung fees. No? Hindi siya 1:1, probably 1:95, ganyan. So, depende sa palitan sa exchange rate natin. At yung fees is kanina napupunta yung fees. Siyempre sa mga money exchange, no? Sa kanila. Bank lends your deposit and keeps most of the interest. Kasi yung mga bangko, ang ginagawa kasi niyan is that when you put your money into their savings account, they give you certain interest. Those certain interest in exchange, they can use their money elsewhere and kumbaga pwede nilang gamitin to, para magpadami din ng pera. So yung excess na interest na yon ay yung binibigay sa'yo, no? So, kumita sila gamit ng pera natin, di ba? Borrowing requires paperwork and credit checks. So, ito ang pinakamahirap, lalo na kapag katulad na mga freelancer, ganyan. So, mahirap mag-borrow kung wala kang paperwork. Kung employed ka, okay din. Kung self-employed ka, meron ka ding papers dapat before you able to borrow from the bank, no? Cross-border transfers go through intermediaries. So yun nga, meron tayong mga middlemen na tinatawag, yung mga apps na binanggit nyo or yung mga services, no, controlled by institutions and middleman. So yung mga institution na yan, yung mga financial systems natin, sila yung nagko-control ng money flow natin. So, anong kinaibahan ni decentralized finance? Si decentralized finance is that you can be your own money exchange. Pwede ka mag-provide ng liquidity in a decentralized exchange and earn fees. Kanina mapunta yung fees? Sa atin na. Kasi ikaw yung nagpo-provide Meron din mga risk yung kasama, pero you have the option to provide liquidity against those assets. And the fees that you will earn is going to you. Yan yung mga liquidity provision, no? Liquidity providing yung ginagawa nila Boss Z, no? Kapag ka nagpa-provide ka ng token A or asset A sa asset B, meron yung exchange rate. Kapag within the same range, kapag nandun yung liquidity mo, nakaka-earn ka ng fees. Next naman is be the bank. Lend directly and keep all the interest. So kung may sobra kang pera, may narinig ako dito kanina, saan ko ipapark yung pera ko?
Gusto kong palaguin, no? So, you can be your own bank by lending directly and keeping all the interest. Paano nangyayari to? So, ikaw as a user, nagpapadala or nagle-lend ka sa program or tinatawag natin ng mga smart contracts. Tapos yung smart contract, siya na yung bahala maghanap or pwede rin mag-interact yung mga borrowers dun sa smart contract para utangin yung pera mo without you knowing each other. So wala ka nang kailangang ID, wala ka nang kailangang i-present na documentation. Pwede ka mag-lend directly and meron magbaborrow directly sa'yo dun sa pera na nilagay mo and you keep all the interest. Kaya napapanatili nating mga matataas yung mga interest rates kasi although the platform also have performance fees, they have platform fees, ganyan, pero di hamak naman na mas mataas siya, di ba? Guys, i-ano ko na to, lahat to may risk ka. Baka sabihin nyo, sa bangko naman kasi meron tong mga matagal na silang institution eh. Kumbaga, safe yung pera ko, ganyan. Sa DeFi kasi or dito sa mga smart contracts na to, hindi ko alam kung saan nilalagay yung pera. This all comes with a risk. But you are given the option to utilize these services on your own and earn like what the traditional finance earns. Next. Borrow instantly by depositing collateral. No, ito yung pinakamaganda. Naalala nyo tong lente na to? Kunyari, itong lente na to ay NFT. May value siya. Or for example, may hawak akong 1 Bitcoin, pero ayokong ibenta. Gusto ko siyang gusto kong umutang ng pera gamit itong collateral ko na Bitcoin. You can do that instantly because of this decentralized finance, yung mga smart contracts natin. So you can borrow and kailangan may collateral ka para at least if they decided to liquidate or they decided to, kung ikaw, tumakbo ka, hindi ka nagbayad, ganyan, kukuha na nila yung collateral mo. No? So, pero ang advantage nun is you don't need the IDs, wala ka ng KYC, basta may collateral ka, you can borrow. Okay. Next is send funds peer-to-peer worldwide with just a wallet address. Ito nagagawa nyo na siguro to, no? By interacting with your friends, ganyan, or may binabayaran kayo sa mga wallet apps natin, no? Minapadala natin instantly yan using a wallet or peer-to-peer na transaction. Ang kainaibahan naman ng DeFi sa centralized or sa mga traditional finance is that they controlled by transparent code and community governance. Okay? So you have to be careful with this one. Although they are transparent code, there still be risks with this DeFi, no? Pero kagandahan nga niyan is that it is offered to us already. The technology is already here. We just have to use it. Okay, bakit nagmamatter ang DeFi? Bakit ba natin to pinag-aaralan? Bakit ba interesado kayo dito? Kasi nakita ko matataas yung mga mga kitaan dito eh. Mataas yung PNL dito eh, no? Pero totoo naman, pwede mong paganahin yung pera mo, no? But you have to understand there's certain risk about interacting with this type, no? Eto. Why DeFi matters? This is open to anyone with an internet and a wallet. No bank needed. So kasi sinabi ko nga kanina, global access, transparent rules and fees. Turns your funds, eto pinakamaganda, turn your funds into income streams. Yan, yung mga idle funds natin, mga idle na mga, hindi idol idle. Yung mga nakatambak natin na mga limpak-limpak na USDC, USDT, mga tokens nyo, mga assets nyo, Bitcoin, Solana, Ethereum, pwede nyo paganahin yan and become an income stream. Diba? Madaming mga type yan. Unang-una, pwede ka maging money exchange. Ito yung tinatawag natin ng mga LP or liquidity pools. Ganyan. Earn interest like a bank. Yan yung mga lending and mga borrowing. No? And borrow instantly what you needed. No? Before I move on, may questions ba? Mabilis ba? Okay lang?
Ah, nalilito, ganyan, may mga tanong ba kayo? Especially dun sa mga bago lang na casual lang na nanonood sa atin and gusto talagang malaman to. Gusto ang ano nila sa crypto is just trading lang. Yun ang tingin nila sa crypto is just trading lang. Meron pa palang other side ng crypto which is itong ang decentralized finance. Anong wallet po ang ginagamit nyo? Mamaya dadating tayo dyan sa mga wallet na yan. Sige. Any other question? Park muna natin yan, Sir Isaac. What are the risks involved and where can we study about it? Actually, yung mga risks involved na yan is for the advanced metrics na tayo. Pero bibigyan ko kayo ng mga example, no? Usually, tinitingnan ko is yung mga, actually, medyo advanced na kasi ito eh. Total value lock, no? Doon ko na-filter, tingnan natin nga to. DeFi Llama. So may mga site, may mga tools tayo, no? Inunahan ko na yung lesson ko. So, kunyari, si Pucho DeFi, kunyari, si Camino. Anyone is familiar with Camino? Anyone? Yan. So si Camino has a total value lock of $4.926 billion. So that's my one way of filtering na ito legit to kasi ang dami nagpa-park ng pera dito. But it doesn't guarantee na okay to. So that's the thing. Hindi natin malalaman kung okay ba to o hindi kaagad, no? But with due diligence, titingnan mo kung sino ba yung kung na-audit ba siya sa smart contract niya, especially yung mga smart contracts niya, meron ba silang bug bounty program para at least makita ng mga ibang mga coders, no, na safe yung contract nila, ganyan, para meron silang, pwede nilang hanapin yung mga butas doon before pa mangyari yung mga kababalaghan na nakikita natin. Di ba? Recently may mga na-hack na mga protocols, may nararag na mga protocols, mga lending na to mga lending protocols na to. Ito for example, si HLP0, yan. Ito, nirag niya to, nawala tong money na to. Meron siyang 39-40 million before the rug, naging 12 million na lang, bumagsak yung ano niya, no? So there are several ways to understand, pero ito ay hindi covered ng DeFi 101, no? But there will be another type ng advanced for more information, no? Kumbaga advanced version ng DeFi that we will be talking. And swerte nyo, ako din yun. Ako din yun, no? But anyway, magpatuloy tayo. Thanks for that. Thanks for bringing that up, Sir Paul James, no? Daily ba ang fluctuations ng APR for staking and LP? Daily, depende kasi. Pero it depends, hindi siya daily eh. It depends on the demand. No? Naku, medyo ano na to. Medyo mga advance pala kayo. Di nyo sinabi sa akin. Dapat tumalo na tayo doon, no? But anyway, yung APR and APY kasi depende yan sa unang-una intrinsic value ng token, if the token is a yield-bearing token, or if the token or the platform gives you parang lending and borrowing, kanyan, and it depends on the rate. Mas marami nagbaborrow, mas mataas yung interest mo. Of course, mas marami yung demand, mas mataas yung ibibigay sa'yo, no? So yun yung the short answer for that. Again, this is not intended, itong DeFi na to hindi intended, but probably we can answer that after, no? Pag tapusin ko lang tong presentation natin. Alam ko excited kayo sa mga ganyan eh. Next. Eto, kailangan natin maintindihan tong core components ng DeFi. Ang init naman dito, naka-jacket pa ako eh. Yung aircon kasi hindi masyado lumalamig eh. Anyway, the core components of DeFi. So, alam nyo na meron tayong mga stable coins. Ito yung ginagamit nyo, USDC, USDT. Ito yung parang standard, kumbaga, na this is pegged to a digital dollar or pwede din yung mga Eurocoin, your EuroC, no? Narinig niyo na ba yun? EuroC or yung mga Australian USDC, ganyan. So, minsan yung mga funds din sila nilalabas, depende sa sino nagmamanage, no? Nilalabas.
So different issuers, different stablecoins. So si USDC is issued by Circle, si USDT ay issued by Tether Foundation. No, meron din tayong decentralized exchanges. Dito nangyayari yung swap without intermediaries, no? Uniswap, si Radium, si PancakeSwap, ganyan. So diyan lumalabas yung mga decentralized exchange. Lending and borrowing. These are the lend to earn interest, borrow against assets. So ito yung mga kung alam nyo to, si Aave. Aave is the biggest lending and borrowing protocol sa buong crypto, no? They have like billions of tingnan na lang natin. Sobrang sobrang laki ni Aave. 69 billion, no, guys. Okay lang ba 'yon? 69 billion yung total value lock nitong Aave na to, no? Very, very mysterious. Siya ang leading protocol ng lending and borrowing. Yung ibang mga lending and borrowing na protocol na nakikita nyo probably is a fork of Aave, or kumbaga kinopya nila yung code, ginawa nila ang sarili nila. So, meron din tayong Camino. And ito si Euler. Ito yung client namin, si Euler. And then liquidity pools, ito yung mga LPs, si Meteora, Orca, si DeFi Tuna, shared vaults enabling token swaps, earning fees for providers. Think of it as a money exchange. Itong lending and borrowing, think of it as a bank. Itong mga decentralized exchange, ng mga, parang bangko din, no? Nagpapalit ka ng, well, hindi siya. Ito kasi mga liquidity pools yan, ito ay yung decentralized exchange, dito kumukuha ng mga parang mga quotes, request for quotes, no? Sa liquidity pool sila binibigay. Kunyari, darating ka sa palengke, no? Ano ba explain yun? Sa palengke, si palengke ay si decentralized exchange. Doon nangyayari yung palitan. Pero yung mga mismo nagpapapalit para sa inyo is yung mga liquidity pools, no? Sila yung mga tindera. May mga nagbebenta ng isda, sa isda peso, ganyan. Isda USDT, baboy USDT, ganyan. So mga nagpapapalit ng mga, kung gusto mong bumili ng baboy, ang pera mo USDT, ganyan. So, ito yung mga liquidity pools. Meron naman mga aggregator. Ito sila Jupiter, si Lulu, sina 1inch and Beefy. Anong ginagawa ng mga aggregator? Ito pinakamaganda sa aggregator. Hindi mo na kailangang maghanap ng tamang tindera para sa'yo. Kung gusto mo nang bumili ng baboy, hindi ka na iniikot sa buong palengke para maghanap ng baboy, no? Pupunta ka na lang sa let's say, may concierge. Kung may concierge doon sa palengke, no? Kung may concierge sa palengke, doon mo na sasabihin, ay gusto ko nang bumili ng baboy. Siya na yung maghahanap para sa iyo ng pinaka the best, meatiest, the beefiest, baboy no? Pinaka the best at pinakamurang palitan, bilihan ng baboy. Sila yung mga aggregator. Ito yung ginagawa ni Jupiter, no? So si Jupiter, siya yung nag-aggregate ng mga decentralized exchange. Ito naman si Lulu, siya yung nag-aggregate ng the best lending and borrowing, no? So ito yung mga aggregator, siya nang unang hanapin nyo kasi hindi na kayo mag-iikot-ikot kung saang shop kayo mamimili ng pinaka the best na lending and borrow rate, pinaka the best na decentralized exchange. Aggregators, yan. Kaya sinama ko to Wala talaga yan Sinama ko lang yung aggregators kasi madalas nating makikita yan. Alright. Ito ang mga example ng decentralized exchange. Kung hindi nyo pa napapansin or kung hindi pa kayo nakakita, no, meron tayong swap dito. Para din siyang mga centralized exchange. No? Para din siyang ganun. Ang goal naman talaga is magpapalit tayo. Pero yung palitan natin is that hindi siya galing sa isang central entity. No? Naggagaling siya sa different pools, liquidity pools ng and itong si Uniswap, yung nag-aggregate or ito yung nagfa-facilitate na para maghanap siya ng mga pools na magaganda. So para na rin siyang aggregator noon datingan niya. Si aggregator naghahanap siya ng mga decentralized exchanges at binibigyan niya kung sino yung pinamagandang code. If that makes sense. Medyo mahirap i-explain Liquidity pools, ito. Si Orca, I think to. Ito yung Orca. Kapag meron kang range, ganyan, within the range, dito ka magkakaroon ng fees. Ito yung ginagawa nila money exchange.
Ito naman yung itsura ng lending platform. This is a Camino. So meron kang supply, ito yung nagpapautang ka, ito yung mga uutang ka, no? Maraming pa tayong mga dapat pag-usapan diyan pero saka na natin 'yang pag-usapan. Meron mga terms na kailangan nating malaman. Pero ang importante is that saan yung platform na magpapautang at saan yung platform na makakautang ka. Yan yung mga lending platform. So how to access DeFi? Sino dito ang marunong ng wallet? Ito yung tanong ni Sir kanina. Anong mga wallet? Si Sir Isaac. Anong mga wallet? Ito yung mga usual kong gamit. Si MetaMask, si Phantom. Actually, si Trust Wallet hindi ko ginagamit. Bakit nandito yan? Si MetaMask, si Phantom. Ito yung mga nakikita nyo dito. Si Solflare, ganyan. Si Rabi Wallet. So, if you can see the screen, no? Nakita ba? Hindi yata eh. So anyway, so yun yung mga wallet natin, no? Fund your wallet. Transfer crypto or buy and from an exchange. So paano? Usually kasi dito sa mga decentralized sa DeFi, hindi ka maka-jump palabas agad eh. Meron pa rin yung mga tinatawag na off-ramp at saka on-ramp. Yung on-ramp, diyan ka magpapadala ng fiat money mo, yung peso mo, going into the token or sa mga crypto assets natin. So, yun yung tinatawag na on-ramp. Pag gusto mo namang ilabas yung token mo, papunta sa fiat, off-ramp yung tawag. So, dadaan ka pa rin ng mga ganun eh. Usually, yung mga off-on-ramp is nasa mga centralized exchange. Anyway, connect to a D-app. D-app meaning decentralized app. Click to connect wallet. Yan, very, very basic. Start small, test before scaling up. This is a very, very kumbaga, if there's a rule that I could live by, magta-try muna ako ng maliit bago ko to todo. No? Yan. So guys, I think I can give this slides to you. Meron tong complete guide to MetaMask by CoinGecko. Kung hindi kayo familiar sa MetaMask, panoorin nyo to. May mga link ako nilalagay dito. Beginner's guide also for Phantom Wallet. I think Phantom and MetaMask, okay na kayo doon. Kumbaga, pwede na kayo magsimula. Kasi most naman ng gagamitin natin is EVM or EVM compatible, which is yung MetaMask, at minsan naman sa Solana, which is Phantom yung gagamitin natin. Alright? Questions before I move on? Ito na. Risks for beginners. No? Yan. Ito yung mga risks na sinasabi natin kanina, yung smart contract bugs. Siyempre, hindi naman mawawala yan. Bugs yan eh. Kumbaga, minsan lalabas lang yan, katulad yung may mga na-hack, ganyan, kasi may mga flaw sila na na-access ng mga hacker. Rug pulls. Developer vanish without liquidity. Ito yung usual na nangyayari. Pag hindi ka pa na-rug pull sa crypto, hindi ka pa talagang nabinyagan, no? Pero wag yun ang pangarapin. Kumbaga, iwas-iwas tayo dito. So we have to do our due diligence on that one. Impermanent loss. Ito yung madalas na nangyayari sa liquidity provision, no? Token price changes while providing liquidity. Kasi minsan may mga, akala mo 50-50 yung sinet mo, minsan meron niyang sino yung lalamang, magiging 90 yung isa, magiging 10 na lang yung isa, or minsan magiging lahat na, wala ka na dun sa isa. So dun yung nagkakaroon ng impermanent loss, especially if both of the token value went down. Market volatility. Ito yung nagkakaroon ng swing, no? Sa prices. Alam nyo na yan. Borrowing risk. Ito yung mga liquidation if the collateral value drops, no? Especially nangyayari to kapag mataas. Kunyari, may cellphone ka, okay? Ito na lang, ito pinakamagandang example. May cellphone ka, gusto mong isangla kay Palawan Pawn Shop. O sino bang M. Luwelier, mga ganun. Sino bang malapit na pawn shop dyan? O gusto mo isangla. Etong value na to is, kunyari, 50,000. 50,000. Yun yung collateral value mo. Ngayon, uutang ka ng 40,000. Si M. Luwelier, medyo risky yun.
Kasi pag bumaba yung value ng cellphone mo, lower than 40,000, lugi na siya. Kasi pinautang kanya ng 40,000 eh. 40,000 lang yung, tas naging below 40,000 yung value nito. Kaya minsan, yung mga nagpapautang, meron niyang tinatawag na loan to value. Etong, for example, pagka mga electronics, ang loan to value na pwede ko lang ibigay sa iyo ay 50% or meaning 50% of the value, yun lang ang pwede mong ma-loan. Kung this is worth 50,000, pwede ko lang sa iyo maibigay ay 25,000. Okay, naintindihan na natin yon. Si M. Luwelier, ngayon, ikaw si M. Luwelier. Ikaw yung nagpapautang. No? Kung yung pinautang mo doon sa asset na yan ay mataas yung loan to value naka-configure, don't worry kasi may mga risk team naman yan. Yan yung ginagawa, yan yung trabaho ko. Sila yung nag-verify na etong asset na to, pag binaro na isang asset na to, eto lang dapat yung loan to value. So, hindi nyo kailangan mag-worry. Pero, pag nangyari yon, mawawala yung collateral nyo. Or pag sobra-sobra lapit doon sa loan to value yung hiniram nyo at medyo volatile yung pair nyo, doon tayo magkakaproblema. Well, meron ka namang hiniram, na-liquidate nga lang yung collateral mo. Okay? Malinaw ba yon yung analogy natin about it? Malinaw ba? Type 1 nga kung malinaw. Ayun. Free ba yung mga wallets? Yes, sir. Kapag biningan ka ng bayad, scam yun. Hindi, libre ang mga wallet, no? Libre to install. That's why I posted the YouTube link. Kasi meron dito mga link on how to get the MetaMask. Kasi minsan, pag sinearch mo sa Google, how to install MetaMask, yung unang makikita mo, scam yata yun eh. Diba? How to install Phantom. Doon, pagka nilagyan mo yun, pagka in-install mo yun, nilagyan mo ng pera, pwedeng nilang madrain. Ganyan. So, ingat-ingat. Kaya nilagay ko itong mga trusted natin na mga guide para at least ito yung sundin nyo. Kung may mga links silang binigay dito, sila yung liable. Joke lang. At least safe tayo kasi alam natin na very reliable naman yung binigay natin ng mga resources. Alright. So, yun yung borrowing risk, no, sa DeFi. Sige, gusto nating i-expound ko pa lalo, no, para mas maintindihan natin. Kunyari, meron kang 1 Bitcoin. Kunyari na lang, 1 Bitcoin is pegged at $100,000, no? 1 Bitcoin. Tapos, ang binarrow mo ay USDC. Gusto mo lang ng stablecoin. So, ang loan to value usually ng 1 BTC is nasa siguro mga 85%. Ganyan. So, rough estimate, mga 85%. So, ibig sabihin, makakautang ka kapag sinagad mo yung loan to value na yun, $85,000. Okay? So, nasa kanila ngayon yung, nasa platform ngayon yung collateral mo, which is 1 BTC, pinautang ka ngayon ng 85,000 USDT. Okay? Kuha yon. Nasa kanila yung Bitcoin mo, binigay nila sa iyo yung USDC na 85,000. Okay. So, masaya ka, ginamit mo yung 85,000 somewhere else, gusto mo paikutin yung pera, blah, blah, blah. Ngayon, bumagsak si Bitcoin, wag naman sana, ng 80,000. So, yung kinolateral mo, ang unang value niyan kasi nag-peg siya ng 100,000, bumagsak ng 80,000, ibig sabihin niyan, yung pinahiram nila sa iyo ay sobra na. So meron niyang tinatawag na liquidation loan to value. Usually, ang liquidation loan to value ay mas mataas doon sa loan to value para ma-liquidate nila ng mas maayos. I think doon ko kayo nawala, no? So ganito na lang, dalawang threshold, no? Yung loan to value, yung 85,000, yung liquidation loan to value is nasa 90,000. Okay? So bago pa umabot doon sa 85,000 na pinautang sa nila sa'yo, 90,000 pa lang. Kapag umabot yung Bitcoin ng 90,000 pa lang, liquidated ka na. That's why it's very important to watch out for your loan to value. Kung magkano yung inuutang mo. Hindi porket binigay sa'yo ng 85% yan, uutangin mo na yan lahat. Especially if yung collateral and yung debt mo is magkaiba or hindi siya correlated.
Bitcoin, USDT is not correlated. Bitcoin, Ethereum, not correlated. Kapag ka USDC at USDT, pwede. Kasi hindi na, medyo magkalapit naman yan eh. No? They are both stable coins. They are correlated. Ethereum at saka LST ni Ethereum. Kunyari si Lido ETH. Ganito na lang. Sol na lang. Sol. Tsaka si Jupsol. Or sino bang pinakamagandang LST? Yan. Jupsol na lang. Sol at Jupsol. Medyo correlated yan dalawa na yan. So pwede kang medyo lumapit-lapit sa apoy kumbaga. No? Lumapit-lapit dun sa loan to value. Pero kung ang value mo, ang collateral mo ay medyo volatile, kunyari yun nga, BTC nga, kunyari yan, si BTC, paano tayo lumayo, no? Nagiging volatile siya, yung collateral mo ay nanganganib, no? Nanganganib na ma-liquidate. Okay ba yon? Na-follow ba tayo, guys? Type 2 nga kung naka-follow. Yun. Thank you. Thank you. Dalawang naka-follow lang, no? How about the rest? Hindi yata naintindihan. Si Yes 55860. We can choose po kung isasagot ko yung loan to value or not. Yes. You have the liberty to choose kung itataas mo, no? So I hope na bigyan ko ng tamang example yung lending and borrowing natin and nabigyan linaw yung paano natin magagamit yung collateral natin ng tamang paraan, no? Na hindi tayo naliliquidate. Okay? Move on tayo. Very important, guys. I would recommend to you to listen, especially doon sa mga nagsisimula pa lang. Wallet safety for beginners. So meron tayong mga different na mga security but not limited to, no? Seed phrase theft. Kapag ito yung binibigay sa iyo ng mga 12 or 16 phrase or words, pag nawala yan, wala na yan. Kahit na yung mga sub-wallets na nakalagay doon, goodbye, papa. It's hard to go, no? Phishing wallet pop-ups. Ito especially, guys, please, huwag kayo mag-Google search how to install ganito. How to install ganyan. Alam na ng mga hacker na hahanapin nyo sila via Google search. So nag-add sila na pwede sila mapunta doon sa pinaka-top of the search engine, no? Na wag na kayong ganon. If ever na may hindi kayo alam, punta kayo sa Twitter or magtanong. Magtanong, guys. Pwede niyong i-PM ako, ganyan. Or i-tag ako dito sa ating TR, no, sa Discord. I-tag niyo ako. Malware and keyloggers. I think also related to public Wi-Fi risk, no? Kung mag-access kayo ng mga kaperahan nyo, ng mga wallet nyo publicly, huwag nyo naman gawin sa mga free wifi ng SM. Kasi baka mamaya may nakikinig pala dyan na may mga keyloggers, tinatype yung nyo, di ba? So wag naman doon. Kung gusto nyo, pwede kayo siguro mag-data, ganyan, ng sarili nyong data, or if have a good public wallet hygiene. Yung mga main wallet nyo, ihiwalay nyo doon sa mga pang-access nyo sa mga Wi-Fi na mga hindi trusted. Okay? So guys, madami pa to. So if you're not really sure, magtanong. Please. Okay? Ayoko nang makaka-receive na naman ako ng message na nahack ako na gento, may naklik akong gento, especially sa mga nag-Google search at mga nagti-Twitter. Minsan sa mga Twitter, akala nila yun ay pala yung link na yun. Hindi po yun. Kaya yung mga accounts ngayon ay naglalagay na ng this is the end of the tweet. Papansin nyo ba yun? Kasi after nung tweet na yun, naglalabasan yung mga fake na mga profile na gayang-gaya nila yung nag-tweet. Akalain mo na sila talaga yun, mapapaklik ka dun sa link na yun at paggising mo kinabukasan, wala na yung pera mo. Ayaw natin mangyari yun. So please, ingat lang. Okay, konting tips lang. Store seed phrase offline. Nakasulat yan, no? Tapos nandun yan sa mga papel-papel namin. Tapos only connect to verified
decentralized app. Ito medyo mahirap tong malaman kung nagsisimula pa lang kayo. So ang pinaka-suggestion ko ay pumunta kayo sa Twitter, hanapin nyo yung mga account. Okay, ang bagal. Kunyari, si Camino. Yan. Makita nyo to, meron tayo mga verified na mga badges. But even though, no, minsan nakakalito pag hindi kayo familiar. So please, ang pinaka-the best talaga ay magtanong. Okay? Magtanong kayo sa mga kaibigan nyo or sa amin, ganyan. Para at least, ma-prevent natin yung mga hindi magagandang bagay. Use hardware wallet for large amounts. Wag niyo muna intindihin to kasi medyo mahirap to intindihin for beginners eh. Pero sa mga gustong talagang magtago, may mga malalaking pera na dun sa isang wallet, no? I suggest na gumamit kayo ng hardware wallet at ihiwa-hiwalay nyo. Ihiwa-hiwalay nyo siya. Avoid auto-approve settings yan. Very, very no-no yan. Pag hindi nyo pa alam yung ginagawa nyo, no? Pag alam nyo ng ginagawa nyo, pwedeng mabago yan. Okay, staying safe sa DeFi. Ito, connected dun sa mga risk for beginners, no? Verify URL before connecting to the wallet. Again, don't Google search. Camino, how to lend in Camino, ganyan. Wag ganon. So, tanong lang. Check protocols, TVL, audits, and history. Pinakita ko na kanina sa DeFi Llama. Start with small test amount. Ito yung sa DeFi Llama, may makikita ka mga information dito. How many yung TVL ni Camino, for example. Meron kasing mga decentralized apps or yung mga lending and borrowing na platforms is makakita ka lang dito ng mga $10 million, ganyan. I'm not saying na maliit yung $10 million, no? I'm saying maliit siya relatively na versus dun sa magiging safety mo, kumbaga. So, 10 million pa lang, mali mo sila lang yun, di ba? Pag naglagay ka dun ng mga 50,000, 100,000, tas nakita nila, okay, may bago naglagay, pwede ka nilang rag, ganyan. So may nangyari dyan recently. I think shinare ko yan sa Discord, no, sa TR. So just be careful out there. So recap tayo, guys. Malapit na tayo magtapos, no? So sige, babalikan natin yung mga questions natin. Mag-open tayo ng siguro mga 10 to 20 minutes, no? Recap, no? Sinong gustong sumagot? What does DeFi stand for? Decentralized finance. Thank you, Ren. Okay, sige. How is DeFi different from traditional finance? Magbigay lang kayo ng isang example. How is DeFi different from traditional finance? Yon, no middleman. We are our own bank. Walang central authority, no ID, no entry. No ID, no entry. Regulations. Perfect. No, nakakatuwa kasi at least may nare-retain tayo, no? Especially do sa mga, sino dito yung mga first time na mga DeFi, na mga na-encounter tong DeFi at narinig ito? Sino dito? Yun, si Dax. I hope may napulot naman kahit paano, no? So, yan. So if someone asks for your seed phrase, what would you do? Siyempre bigay, hindi, joke lang. Wag yung bibigay ang seed phrase, no? Kahit support pa yan, kahit ako pa yan, kahit si Bossy pa yan, wag na wag. Wag niyong subukan. Wag niyong ibibigay, okay? No comment. Bakit? May nangyari na yata eh. Pag wife lang, nako, yan. Para happy-happy tayo, no? Alright, so dito na tayo papasok sa mga questions. Alright? So, but siguro before the questions, hahapyawan lang natin yan, no? Meron tayong DeFi 102. Ito, very, very, entry level, foundational level for those who wanted to get in DeFi. But if you wanted to go and know more, yan, ito na tayo. Dito na papasok yung yield farming, staking and liquid staking, advanced aggregators and yield optimizers, advanced strategies na mga sinishare ko din before,
Nag-i-stake ka sa isang site, nagbaborrow ka sa isang site, and nag-i-stake ka ulit. Cross-chain liquidity farming and security for best practices for active users. So, yan ay yung DeFi 102 will be available in our, correct me if I'm wrong, no? Saan ba to available? Crypto Masterclass or Wealth Builders yata, no? Jai, are you still there? Yan. I-verify natin yan later on. But, sige, I'll go with your questions. Sige, ang question dito, si Ren, ano magandang TVL para malaman mo na medyo legit yung platform? It depends kasi. Usually, kapag mga bago-bago lang, mga bagong rinig ko lang, ganyan, I look at sino yung mga backers. Mga less than 100 million siguro yun. Sino yung mga backers? If yung mga backers niya ay kilala naman, yun, then probably I could put money there. But again, I will only put money that I can afford to lose. Kasi bago-bago pa lang yan eh. So dito napapasok yung risk management mo. So wala talagang tamang sagot dito na anong magandang TVL. Kasi even though na merong mga matataas na TVL like yung Sui last time, mataas yung TVL nila pero nagkaroon pa rin sila ng bug, no, sa Oracle nila kaya nawala yung naubos yung mga liquidity pools nila dito. Kay Sir Dax Matondo, legit ba mga link sa ChatGPT? I think legit pero I don't trust. I don't trust. So trust, verify first. Verify first. Sige. May replay po ito. Ayan, hindi ko alam ang sagot diyan. Parang wala yata. Coach, may nagbibigay ng seed phrase sa comment, kunwari nagpapatulong. Wag, scam yan. Yung mga kunyari na scam yan, tapos kunyari may perang nakalagay doon, don't do that. Alright. Provided po na may strat na sa DeFi, how much po usually nalalaro nyo to make a profit? Actually, you can start as low as you can provide, no? Kasi sa DeFi naman, it doesn't matter naman. Sa Solana pala, no? Tama, magandang question to, no? Sa Solana, kahit mga less than $100 kaya eh. Pero kung sa mga Ethereum, yan, medyo malaki kasi fees pa lang, especially sa mainnet, isang transaction pa lang doon, $5. Mag-approve ka lang ng token, $2. So I think it depends on the platform and the network. So kung nyari, maglalagay ka doon ng $100, don't expect na lalago yan ng $200, no? Siyempre yung mga DeFi, mga 5%, 8%, 15%. Ngayon, maganda-ganda yung market, mga nakaka-15 and 16% tayo per year. Okay? Per year yon. So, i-divide mo pa yan by 12. So, probably 1% per month. Okay na yun sa akin. More than okay na yun. So, 2% maganda na yun. 3% so super ganda. Mabubuhay na ako ng yield lang pag 3%. Pero yung mga realistically, 1%, 2%, yan, magaganda yan. Sir, ano yung pinost mo sa FB? Euler ba yun? Hindi. Elemental DeFi. Gusto yung pakita ko na. Elemental DeFi. Dito ko nilalagay yung pera ko. Kasi this is maganda kasi yung nila, performance nito guys. So kung makita nyo, yung first pool nilang ng USDC 1 fund niya is around, naglalaro ng high as 18% and nag-settle sa 13%. So 13% per year is that's divided by 12, 1%, mahigit 1% na. Okay na yan, maganda na yan. For a stable coin kasi tingnan mo, since February pa sila hanggang August, so that's 6 months roughly, no? Na-sustain nila yung ganyang rate. Yung mga ibang lending kasi o ibang mga fund is that mataas nga sa simula, minsan nagda-die down naman. So you cannot really gauge kung consistent ba sila. But eto, nakita ko na, okay, consistent siya. Ang downside lang dito guys is matagal. Matagal yung withdrawal. In 2 epochs. So 1 epoch is 5 days. So mga 10 days yung withdrawal niya. But, yun nga, kailangan nyo pa rin mag-due diligence sa mga ilalagyan nyo na pera. Next natin.
Yung sa collateral, sir, mas safe ba talaga mag-borrow ka para mag-act na safety net or pwede na mag-lend ka lang at hindi nagba-borrow? Oh, good question, no? Good question. Si Spongies. You have your choice, no? If unang-una is dapat you have to do a due diligence sa paglalagyan mo ng pera mo. Kung yung platform na yon is trusted mo na, then probably you can put in money either collateral only or collateral and borrow. Kaya lang naman tayo nagko-collateral and borrow probably is that you wanted to have that, for example, si Bitcoin. Si Bitcoin kasi wala siyang intrinsic na yield eh. Wala siyang intrinsic na yield. But if you make it a collateral, nag-borrow ka ng mga yield-bearing coins, for example, si Syrup USDC, si Spark. Ayan. Kunyari ito si Spark. Si Syrup USDC, yung stable coin niya is nag-earn na agad ng 4.75%. No, yun yung mga ginagawa ng may mga malalaking mga account, no? Tulog si BTC, gusto nilang hawakan over time, pero they wanted to use the value of BTC to grow more of their money. So ginagawa nila, pinapalend nila si BTC, binaborrow nila yung USDC at doon sila nakakakuha ng APY, no? Minsan nagkakaroon sila ng si platform 1 mababa yung borrow rate niya, si platform 2 mataas yung lending rate niya. So may excess ka. Parang sa video na ginawa ko sa page ko, no? May excess ka. So pwede kang magkaroon ng ganon. So pinapagalaw mo yung asset mo na you're gonna hold it anyway and magkakaroon ka pa ng extra yield off of that. Just be careful na yung mga loan to value mo is not super taas. Ayun, thank you Isaac for posting the YouTube. Yan po yung YouTube natin. Bakit may nag-send ng random coin sa Phantom? Pwede ba ibenta yun or trap yun? Just ignore, no, Richmond. Just ignore nyo lang yung mga coins na yun. Anyway, hindi naman sila nananakit. Hindi naman sila nananakit. And even though na hindi mo rin sila mai-swap, no? So just ignore. Ang ginagawa kasi ng mga yan is that nagpapapansin, no? Nagpapapansin sila na probably doon mo mai-send yung token na yon or probably mag-interact ka doon, i-click mo yung coin. Actually, clicking the coin itself is not harmful. But clicking the token description, may mga link kasi doon yung medyo harmful. For example, basta may mga token dito, tapos maglalabas ng link dito sa mga network, ganyan. Tapos click mo yung link na yun, doon ka madadali. Pero kung nasa wallet mo lang naman, hayaan mo lang yan dyan. Hindi naman yan gagalaw eh. Hindi naman yan, it doesn't affect your security naman. Doc, saan na po yung mga video mo sa YT? Naka-hide eh. Kasi yun nga, o baka isumbong nyo ako sa SEC eh. Pero you know, I'm thinking about it kasi marami naghahanap din eh. So medyo educational naman yung tono natin dun siguro. So probably pwede nating ibalik. I-review ko. Thank you, sir. Solana ba yung Elemental? Yes, sir. Solana po si Elemental. Aside from sorting, what other alternative strategies in DeFi to use during the bear market? Bear market, pwede ka mag-liquidity pool. Pwede ka mag-LP. Since in the bear market, minsan nagre-range lang siya, di ba? Nagre-range lang yung price noon and yun yung playground ng mga liquidity pools eh. Gusto nila nagre-range lang yung mga presyo eh. Para at least, whenever the token is going up or going down, wala silang pakialam, they earn fees. So collateral for high risk. So collateral for high risk. Thank you so much. Sige. Hindi ko na-gets ko ano yung gusto mo sabihin, Spongies. Ano different ng APR and APY? Okay, good question. APY is that when ito yung calculation, kapag nilagay mo yung pera, tuloy-tuloy mo siyang nilagay for 1 year. It's compounded. Kumbaga, compounded interest rate na siya. Pag tinanggal mo siya, hindi na yun yung rate na makuha mo. For example, naglagay ka ng $100, tapos yung APY niya is, let's say, 10% APY, no? So in 1 full year, pag hindi mo inalis yun, magkakaroon ka ng $110. Okay?
Si APR naman is kahit hindi naka-compounded. So kahit anong alisin mo yan, kunyari 10%, 'di ba? 12% na lang para medyo, tapos dinivide mo ng 12, isang month ka lang naglagay, makakuha ka pa rin ng 1%. Versus kapag APY, dinivide mo yung may conversion yan eh. Yung APY less than 1% siguro kasi saglit ka lang hindi siya nag-compound kumbaga. May malinaw ba yung pagkaka-explain ko? Basta APY is compounded interest, APR is just, you can compute it as it is. Sir, pwede magtanong kung ano yung mga DeFi na subok nyo, try DeFi Tuna sa Kamino. Actually, madami akong list dyan, Dan, no? Madami akong mga list dito na subok na, pero hindi kasi siya, kumbaga, it defeats the purpose kung bakit natin tinuturo to eh. Gusto ko na maituro na kung paano tayo maghahanap, ganyan. Pero I understand, no, na mahirap talaga siya at first. So, mga subok natin siguro, bigay ko na rin. Si Kamino, sino ba mga magaganda? Actually, punta kayo sa DeFi Llama, punta kayo ng categories. Okay, tuturo ko yung hack ha. Punta kayo DeFiLlama.com. Yan. Bigay ko yung bigay natin siya. Sana hindi ako mawala. Yan. Yan, DeFiLlama.com. Tapos punta kayo sa categories. Ito. Categories, yan. Maraming mga categories yan. May lending, liquid staking, bridging, restaking. So, ito yung mga gusto nyo makita. Yung lending yan. Lending protocols. Okay. So, makikita nyo dito yung mga top tokens. Ito yung mga goods yan. Mga goods yan. So, pwede nyo i-search by platform, no? By network, sorry. So, Solana. Yan. Ito yung mga lending platforms na nag-emerge, no? So nakita nyo si Kamino talaga yung pinaka-okay kasi ang laki ng niya, 4 billion and then yung susunod is 400 na. So I think Kamino is the top performing or the top protocol for lending sa Solana. I think Jupiter Lend is coming powered by Fluid. So Fluid is also a lending protocol in EVM. So malakas sila. Malakas si Fluid. So, baka maging competitor din siya ni Kamino. Ito, si Fluid, oh. Ayan. Fluid Lending. Nasa top 9 siya ng overall na lending protocols. So, I hope nakatulong yun, no? Si Yuma, okay. Lulu, okay. Thank you, Marky, for sharing those information, no? Kung wala kayong maisip talaga, gusto nyo lang i-grow yung pera nyo, si Lulu. Kasi si Lulu is aggregator, no? So, aggregator siya. Kung saan yung pinakamataas na lending rate, doon niya ilalagay yung pera nyo every hour. Di ba ang ganda? Every hour. May video din ako ng Lulu sa Facebook ko. Yuma. Yuma okay din kasi meron siyang 10% na fixed rate. No? Pag naglagay ka ng USDC mo, makakakuha ka pa ng PST. Meron ka pang chance makakuha ng airdrop for Yuma tokens. Okay? Meron ba tayong recording nito? Yan ang hindi ko masasagot. Pasensya na. Ano Facebook mo, coach? Sige. Focus Fire Trader. Nag-iisa lang yan. Hanapin mo yung pinaka-pogi. Focus Fire Trader. Yan. Nandun may mga write-ups ako doon, may mga links ako doon. Links. May mga bawal kasi mag-share ng links doon, guys eh. Sorry. May mga write-ups ako doon about DeFi, no? Walang recording. Anyway, meron tayong DeFi 102 kasama. Yan sa ewan ko, Wealth Builders ba or Crypto Masterclass. That's coming out next month na mag-start yung next month, no? But don't worry kung may mga questions naman kayo and if I can answer it sa public chat natin, don't worry. Tatry kong sagutin, guys. Okay, mag-alala. Sir, if mag-loan, paano yung terms nung pagbayad sa inutang? How long? Yan ang maganda. Sige.
Sige, last na. Last na yata. Siguro last 2, ganyan. Kunyari. Sige. Demo tayo, demo. Si Camino. Eto. Si Camino. Meron akong collateral na around 6.85,000. Ay, 6.85. 6.85K or 6,850 na Sol. I think this is 34 Sol. No? Si 34 Sol. Dahil tumataas si Sol ngayon eh. So, nandito siya. Etong USDC ko is I can keep it as long as unang-una, satisfied, hindi siya maliliquidate. Pangalawa, may pang ano ka, kumbaga sapat pa yung collateral mo. I think yun lang yung connection, yun yung condition, no? Kailangan sapat pa yung collateral mo sa inutang mo. You can leave it as long as you want. Basta magbabayad ka. Ito yung rate niya. APY is 4.94. So for example, may inutang kang 100,000. Ang APY niya is 4.92. So magbabayad ka lang ng 4,092 at the end of the year, no? Ito ay prorated to pag winidraw mo na. So maganda to kasi nga hindi mo kailangan ng oras, wala kang time, basta pasok yung liquidation value mo. Ito yung tinatawag ko, ito yung sinasabi ko kanina, liquidation LTV and yung LTV natin. No? Pag umabot ng 75% ng yung inutang ko, bumagsak ng 25%, yan, maliliquidate ako. I hope clear siya. Kasi very nakakalito siya sa una talaga. Pero think of it as as a bangko na lang. Sa bangko, meron kang collateral na kunyari hindi Bitcoin, kung may collateral ka na bahay, gusto mong mangutang, collateral mo, bahay mo worth 10 million, ganyan. Gusto mong mangutang, ang loan to value na binigay nila sa iyo is 80%. So makakautang ka ng 8 million. You can use the 8 million as long as you will be paying the premium. Ang premium kasi dun monthly eh. Ito, ang premium neto ay lumalaki siya every, yan, inutang ko siya 3.016, $3,001, ngayon 3,006 na siya. So lumalaki siya incrementally. Daily yata to. Pero yon, ganun siya connected sa bangko. Solana po si Lulu, yes. Miss ko na Solana chart. Oo nga, miss ko na rin mag-charting. Kaya lang may trabaho kasi tayo, very na tayo, limited na yung oras natin. Basta wag malikot yung collateral. Ito yung very important, no? Kung yung collateral mo ay volatile, yan, medyo unti-untian mo lang yung loan to value mo, no? Para safe ka. Ano prefer nyo as, difference nila? Ang difference is issuer. Kung mas trusted ka kay Circle, doon ka kay USDC. Kung trusted mo si Tether, doon ka kay USDT. But they are almost the same. Depende na lang kung ano yung mga applications na gumagamit ng USDT or USDC. Bakit 8.92 yung net APY? Ito. Net APY kasi hindi ko siya buo na inutang, no? 6.85 ko lang naman siya. Ang inutang ko lang diyan ay 3,000. So mas malaki pa rin yung makukuha ko versus dun sa babayaran kong utang. Huwag na tayo magpahirap ng compute. Pag sinabi nilang net APY dyan, yan na yun. Kasi hindi mo naman mako-compute ng buo yan. Kung buo mo siyang inutang, hindi ka makakabuo ng utang kasi. So, yun. Okay. Wala na yata mga questions, guys. I hope I gave a glimpse to the DeFi world, no? Especially sa mga bago na gustong pumasok sa DeFi, gusto nilang pagalawin yung pera nila, kung gusto nilang maging savings yung maghanap ng savings dun sa DeFi, no? So, just be careful, guys. And madami pa to. Nasa tip of the iceberg pa lang tayo. Wala pa tayo sa exciting part na gusto ko talagang i-share. Pero yun nga, kailangan natin siyang pacing by pacing kasi baka mamaya
bigla na lang kayo, na-excite kayo bigla na without the foundational. So, yung mga concepts natin is very, very important that you understand and also the risk that you are taking in terms of when using DeFi, especially the DeFi apps. Okay? So, yun lang guys. Thank you very much for spending your night with me. See you again next time. Bye!